Magandang umaga po, Jewu family. Nelma ulit, Jesus the Way Up Ministries, Monrovia, California, USA. Ang pamagato ng ating mensahe ngayon ay ikaw at ang iyong pananalapi. Ito po ay dalawang parte. Ito po ang pinakauna. At sa susunod po ay ang title po noon ay Stewardship, ang pamamahala ng pera ng Panginoon. Nag-umpisa na po tayo. Ano po ba ang pinakamahirap kontrolin na bagay na dumadaan sa ating mga kamay? Tama kapatid, at nahulaan mo, pera. Ang pera ay walang tigil na gumagalaw. At ang pagkontrol dito ay isang malaking hamon. Kadalasan, tayo ang kinokontrol ng pera. At kapag nangyari ito, malamang na ang ating pera ay aagos palayo sa ating mga kamay. Kaya naman, ang pagmamanage nito ay importante. Ito ang ating tatalakayin ngayon. Sabi ko nga po, una po ito sa dalawang parte ng aking mensahe. Ang pinakasimpleng pamamaraan upang matupad natin ito ay malaman muna natin kung ano ang meron tayo at kung ano ang ginagawa natin dito. Sinabi po na isang sumulat na librong Financial Wisdom, si Dave Ramsey, na ang pera ay parang kabayong thoroughbred. Sinasanay mong tumakbo ito ng maayos at ito ay tatakbo ng maganda at malakas sa ilalim ng iyong mga renda. Ngunit, kapag iniwan mo itong nag-iisa, ito ay nagiging ligaw, umaalma at nagiging mapanganib. Sabi nga po sa Proverbs chapter 27, verses 23 to 24, ang mga hayop mo ay iyong alagaan at bantayang mabuti ang iyong kawan, sapagkat ang kayamanan at kapangyarihan ay hindi mamamalagi magpakailan paman. Pangangailangan versus kagustuhan. Tayo, sa ayaw ba't hindi, ay nabubuhay sa loob ng limitadong budget. Yan ang unang dahilan kung bakit kailangan natin mag-budget batay sa ating mga pangangailangan at hindi batay sa ating mga kagustuhan. Ngunit ang paraan ng paggastos natin ay nagpapakita na hindi natin kontroladong lubos ang ating pananalapi. Ang perang meron tayo. Kadalasan, sa halip na kontrolin ang pera, ang sabi ko nga po, ang pera ang siyang nagkokontrol sa atin. Para bang nakasakay tayo sa isang mailap na kabayo na tumatakbo kung saan saang direksyon. Kaya dapat siguraduhin natin ang kalagayan ng ating mga kawan at bakahan. Dahil ang kayamanan, ang sabi nga sa Biblia, o ang pera, ay hindi nagtatagal magpakailan paman. Ang tanong ay ito, sino ba ang amo? Nais ng perang alilain tayo at siya ang maging amo. Subalit siya ay masamang amo. Kapag kailangan mo siya, kadalasan, wala siya para tulungan ka. Lalong-lalo na sa mga oras ng iyong pinakamalaking pangangailangan. Dapat sana hindi ganito. Ikaw, tayo ang dapat maging amo at pagtrabahuin natin ang ating pera. Paano pa bubuo ng simpleng budget?